Pilipinas, una sa ating mga balita, pananagutin ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang kontraktor sa likod ng falsified Ghost Flood Control Project na nasaksihan mismo ng Pangulo sa Bulacan kahapon. Nagbabala rin ito na posibleng ma-revoke ang lisensya ng mga kontraktor na mapatutunayang ipinahihiram ito sa iba. Una sa balitang yan si Kyle Bullias. Kakasuhan ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB ang kontraktor ng isang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Kaugnay ito ng binisitang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon kung saan siya mismo ang nakakita na hindi man lamang naumpisahan ang proyekto kahit na idineklara na itong tapos sa mga dokumento. Ayon sa Executive Director ng PCAB na si Atty. Herbert Matienzo, magsasagawa rin sila ng sarili nilang investigasyon tungkol dito. Dahil dito malaki ang posibilidad na matanggalan na ng lisensya ang SYMS Construction Trading na sangkot sa Ghost Project. Una nang sinabi ni Marcos na kakasuhan din ng SYMS at iba-blacklist na sa listahan ng mga kontraktor ng pamahalaan. Sa panig naman ng PCAB, sinabi ni Matienzo na nagpapatuloy ang kanilang mga pagdinig sa mga kaso ng mga inirereklamo sa kanilang kontraktor. Kabilang kasi sa kapangyarihan ng PCAB ang magsuspinde at mag-revoke ng lisensya ng mga kontraktor depende sa bigat ng kanilang kaso. Kabilang sa mga grounds dito ang pag-abandona sa mga proyekto, pamemeke ng mga dokumento at maging ang tinatawag nilang license lending o pagpapahiram ng lisensya para makakuha ng proyekto. Matatanda ang sinabi sa DZRH ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada na isa ito sa nagiging kalakaran sa mga kontraktor para makakuha ng malaking proyekto sa pamahalaan. Ayon sa PCAB, mahigpit itong ipinagbabawal at ang pinapayagan lamang ng batas ay ang subcontracting. Ngunit kung ito naman ho ay dumaan ho sa subcontracting, allowed naman ho sa batas ang subcontracting. Kailangan lamang po may batas po tayo dyan na hindi ho dapat sumobra ng more than 50% Ayun, ang ipapasubcontract. Tama. Number 2 po, kailangan po may lisensya din ho yung magsasubcontract. Number 3, ang alam ko po, kailangan din pong may consent yung ahensya kung saan ho gagawin yung project. Kapag napatunayang sangkot ang mga kontraktor sa license lending, pagmumultahin sila ng aabot sa kalahating milyong piso at 1/10 ng 1% ng kanilang naging kontrata at maaari din silang maharap sa pagkakakulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bullias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.